Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 241. Para kay Chaim Tate, ang pinakakapakipakinabang ng Martial Arts Association ay ang pagiging opisyal nito. Sa madaling salita, ang Martial Arts Association ay may isang tiyak na prestihiyo sa mga pangunahing pamilya, at walang sino man ang gustong maghiwalay ng kanilang mga mukha sa kanila. Siyempre, hindi kasama dito ang mga nangungunang pamilya sa capital city. Mabilis na lumipas ang oras. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng paglitaw ng banal na gamot. Sa araw na ito, ang kalangitan sa ibabaw ng White City ay napuno ng mga layer ng mapalad na ulap. Ang mga ulap ay bahagyang kulay ube, at kahit na ang kanilang ningning ay hindi matindi, sila ay nakikita pa rin sa mata. Ang ganitong eksena ay natural na umaakit ng hindi mabilang na mga tingin. Maging ito ay mga ordinaryong tao o martial artist na nagnanais ng banal na gamot, lahat ay tumingala sa langit. Ito ay tanda ng malaking kapalaran. Pinagpupala ng langit ang ating White City. Sa taong ito, tiyak nakikita ako ng isang kapalaran. Maraming tao ang lumuhad sa lupa at yumuko sa langit, na nagpapakita ng walang katulad na paggalang. At lalong natuwa ang mga martial artist. Ito ang tanda ng paglitaw ng banal na gamot. Sinasabi na ang 1,000 taon na banal na gamot ay maaaring magdulot ng ilang mga pangitain sa langit at lupa. Nakikita ito ngayon, ito ay talagang tulad ng inaasahan. Bulong ng isang martial artist sa mahinang boses. Hindi sila nang ahas na mag-aksaya ng oras at agad na tumakbo patungo sa direksyon kung saan ipinanganak ang banal na gamot. Ang lokasyon ng paglitaw ng banal na gamot ay malalim sa mga bundok. Karaniwan, ang lugar na ito ay kakaunti ang naninirahan sa mga tao, ngunit ang mga puno ay lumago at luntiang. Sa ilalim ng pagpapakain ng banal na gamot, ang iba't ibang mabangis na hayop ay nagtipon at gumala sa lugar na ito. Ngayon, gayunpaman, ang lugar sa bundok na ito ay napuno ng mga mamahaling sasakyan. Ang mga plaka ay nagmula sa iba't ibang probinsya at lungsod, at sa isang sulyap, hindi bababa sa 100 tao ang naghihintay dito. Edward Green, tandaan na panoorin ang mga halamang gamot para sa akin, sabi ni Bobby Aguilar bago umalis, paulit-ulit na nagpapaalala kay Edward Green. Medyo naiinip na si Edward Green at iwinagayway ang kanyang kamay, na nagsasabing, "Sige, nakuha ko na, bilisan mo at umalis ka." Si Conrad Schroeder, na nasa tabi nila, ay medyo nag-aalala. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, sa kalaunan ay pinayuhan niya, "Mr. Aguilar, pupunta ka ba talaga? Kahit na ang banal na gamot ay mahalaga, ang iyong buhay ay mas mahalaga." Sumulyap si Bobby Aguilar kay Conrad Schroeder at mahinang ngumiti, "Kung natatakot ka, hindi mo na kailangang pumunta." Pinilit ni Conrad Schroeder ang mapait na ngiti, "Hindi ako natatakot, ako." Bumantong hininga, "Hindi bale." Nang makita ang katigasan ng ulo ni Bobby Aguilar, hindi alam ni Conrad Schroeder kung ano pa ang sasabihin. Habang bumibilis ang sasakyan, mabilis silang nakarating sa pasukan sa kabundukan. Sa pagtingin sa karamihan ng mga tao, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na mapabuntong hininga. Tulad ng inaasahan sa 1,000 taon na banal na gamot, kadalasan ay wala kahit isang martial artist ang makikita dito, ngunit ngayon ay lumitaw sila tulad ng mga usbong pagkatapos ng ulan. Pagkatapos magsalita, huminga ng malalim si Bobby Aguilar. Maging ang hangin ay matamis, tunay na karapat-dapat na tawaging banal na gamot. Si Bobby Aguilar ay nagsusuot ng mukha ng kasiyahan. Hindi ibinahagi ni Conrad Schroeder ang masayang pakiramdam ni Bobby Aguilar. Agad niyang pinakawalan ang kanyang divine sense at tumingin sa paligid. Mabilis na lumubog ang mukha ni Conrad Schroeder. Dahil natagpuan niya na ang bawat isa sa mga taong ito ay may pambihirang lakas, mayroong kahit 100 Grandmaster, at hindi mabilang na mga Masters. Ang pinakamalakas ay umabot pa sa kaharian ng isang 4th-rank Grandmaster. "Baka magkaproblema tayo ngayon, Mr. Aguilar. Mas mabuting maging low profile tayo." Paalala ni Conrad Schroeder sa mahinang boses. "Ha! Nandito rin si King of Chozel, Bobby Aguilar." Katatapos lang magsalita ni Conrad Schroeder nang may sumigaw sa di kalayuan.
Sa isang sigaw lang, hindi mabilang na mga tingin ang naakit sa direksyon nila. Halos lahat ay sumusulyap kay Bobby Aguilar. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang sakit ng ulo. Ang titulong ito ay talagang nagdulot sa kanya ng maraming problema. Hindi ito tumugma sa mababang personalidad ni Bobby Aguilar. So siya ang King of Choiseul. Bihira lang makakita ng napakabata na tinatawag na hari. Oo, narinig ko na si Ignacio Burke ay may ganoong titulo noong araw. Haha, medyo exaggeration ang pagkumpara niya kay Ignacio Burke. Si Ignacio Burke ay isang minsan sa isang siglong henyo. Bobby Aguilar ay hindi nais na ipakita ang kanyang lakas ng masyadong mabilis, dahil iyon ay tiyak na magdadala ng hindi kinakailangang problema. Sa makatuwid, sadyang pinigilan niya ang kanyang aura, na tila walang pinagkaiba sa isang ordinaryong inner strength master sa isang sulyap. Sa sandaling ito, ilang kabataan ang lumapit kay Bobby Aguilar mula sa malayo. Bawat isa sa kanila ay mukhang nasa 20s. Kabilang sa kanila ang 3 lalaki at 1 babae. Ang lahat ng mga lalaki ay may kakaibang tindig, habang ang babae ay lubhang kaakit-akit at may potensyal na makaakit sa puso ng sinumang lalaki. Ang babaeng iyon ba ang tinatawag na numero 1 kagandahan sa River North Region, si Evelyn Norton? Sabi nila walang sinumang makakalaban sa alindog ni Evelyn Norton. Ang pagkakita sa kanya ngayon, ang reputasyon ay talagang karapat-dapat. First, ang figure na iyon ay talagang hindi kayang kontrolin ang sarili. Napatingin ang lahat sa babae, napalunok ng laway. Ang 4 na dakilang henyo ng River North. Dumating din talaga sila. Nang makita ang 4 na taong ito, napakunot ang noo ni Conrad Schroeder. Oh! Ang 4 na mahusay na henyo ng River North. Mukhang interesado si Bobby Aguilar sa titulong ito. Tumango si Conrad Schroeder at sinabing, ang 4 na ito ay ang pinakamagaling na martial artist sa River North Region itong mga nakaraang taon, at hindi dapat maliitin ang kanilang suporta mula sa makapangyarihang mga pamilya. Pagkatapos nito, itinuro ni Conrad Schroeder ang nangungunang binata at sinabing, ito si Reginald Tucker. Pumasok siya sa Grandmaster's Realm 3 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ay itinuro ni Conrad Schroeder ang kaakit-akit na babae at sinabing, sa 4, itong babaeng nagngangalang Evelyn Norton ang pinakamapanganib. Wala naman daw siyang background, pero ang lakas niya ay lampas sa imahinasyon. Tahimik na tumango si Bobby Aguilar at subconsciously na sumulyap kay Evelyn Norton ng 2 beses. Dapat sabihin, ang hitsura ni Evelyn Norton ay talagang nakakaakit, na may perpektong figure, at anumang labis na taba ay wala kahit saan. Gayunpaman, ang higit na ikinagulat ni Bobby Aguilar ay ang pagkakaroon ni Evelyn Norton ng likas na alindog na mahirap labanan. Kakaiba. Hinaplos ni Bobby Aguilar ang kanyang baba. Ang aura ni Evelyn Norton, parang medyo kakaiba. Sa sandaling iyon, ang grupo ng mga tao ay nakarating na sa gilid ni Bobby Aguilar. Ikaw ba si Bobby Aguilar? Si Reginald Tucker ang unang nagsalita. Bahagyang tumango si Bobby Aguilar, bilang isang paraan ng pagbati. King of Choiseul, malaking titulo yan. Hindi ko lang alam kung mayroon kang tunay na kakayahan para i-back up ito. Isang matipunong binata sa tabi ni Reginald Tucker ang malamig na bamulong. Dahil siya ay tinatawag na hari ng Choiseul, ang kanyang lakas ay dapat na pambihira. Kung ikukumpara kay Mr. Aguilar dito, ang ating 4 Great Geniuses titles ay agad na nawawalan ng kinang. Walang pakialam na sabi ni Reginald Tucker. Hehe, ganun ba? Ako, si Blaine Pitts, gustong-gusto kong makita para sa sarili ko. Naikuyom ng matipunong lalaki ang kanyang kamao at malamig na nagsalita. Agad na naging tensyonado ang kapaligiran sa kanilang unang pagkikita, na nagparamdam kay Conrad Schroeder na medyo nabagabag. Si Bobby Aguilar naman ay nanatiling kalmado na parabang inaasahan na niya ito sa lahat ng oras. Mr. Aguilar, huwag kang magalit. Si Blaine Pitts ay itinuturing na isang henyo, at hindi niya nakamit ang titulong hari. Ang kanyang kawalang kasiyahan ay naiintindihan. Ngunit sa palagay ko, ang lakas ni Mr. Aguilar ay dapat na higit sa ating 4. Nagkunwari si Reginald Tucker na nagsisi habang nagsasalita.
Ang mga salita ni Reginald ay tila namamagitan sa sitwasyon, ngunit sa katotohanan, sinadya niyang patindihin ang alitan ng dalawa. Sa madaling salita, gustong gamitin ni Reginald si Blaine Pitts para subukan si Bobby Aguilar. Gaya ng inaasahan, sa sandaling mabigkas ang kanyang mga salita, mas lalong nagalit si Blaine Pitts. Hinuyam niya ang kanyang kamao at sinabing, "Bobby Aguilar, do you dare to have a friendly competition with me? Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan." Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar saglit, hindi nagsasalita ng ilang sandali. Si Blaine kasi, si Bobby Aguilar ang King of Chozzle. Paano siya basta-basta nakagagawa ng hakbang? Nang makitang nanatiling tahimik si Bobby Aguilar, ipinagpatuloy ni Reginald Tucker ang pagdaragdag ng panggatong sa apoy. Nang marinig ito, hindi na napigilan ni Blaine Pitts ang sarili. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at sinabing, "King of Chozzle, ganoon ba? Gusto kong makita kung gaano kahusay itong King of Chozzle." Pagkasabi nito, nagpakawala ng galit na dagandong si Blaine Pitts, humakbang pasulong, at sumuntok kay Bobby Aguilar. Kabanata 242. Si Blaine Pitts ay isang hindi matitinag na masa, ang kanyang mga suntok ay mas walang humpay. Ang malakas na bagzo ng hangin mula sa kanyang suntok ay parang nanunuot na talam sa iyong balat. Sa pagharap sa napakalakas na pag-atake, hindi umiwas o nagtago si Bobby Aguilar, ngunit sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay at sinalubong ito ng direkta. Umalangaw-ngaw ang isang dumadagandong na klang. Pagkatapos ng banggaan ng kanilang mga kamao, isang kagilahilalas na eksena ang bumungad. Ang katawan ni Bobby Aguilar ay pinalipad na parang saranggola na may putol na tali. Tumalsik ang dugo sa bibig niya. Siya ay tila hindi kapani-paniwalang mahina sa isang iglap. "Ginoo Aguilar!" Sigaw ni Conrad Schroeder, mabilis na tumakbo palapit sa kanya. Sa pagsuporta kay Bobby Aguilar, nag-aalala siyang nagtanong, "Mr. Aguilar, okay ka lang?" Walang bahid ng gulat sa mukha ni Bobby Aguilar, isang banayad na ngiti lang ang mayroon siya. "Ito ba ang King of Chozzle? Nakakatawa talaga." Ngini siya ni Blaine Pitts. Umiling din si Reginald Tucker. Tila hindi ganoon kagaling ang mga tinaguriang eksperto sa lugar ng Chozzle. Ang King of Chozzle ay hindi man lang nakayanan ang isang karaniwang suntok mula kay Blaine Pitts. Masyadong mahina, napakahina. Ang mga tao sa paligid ay nagulat din sa eksena. Hindi nila akalain na si Bobby Aguilar ay matatalo ng lubusan. "Master, ang Bobby Aguilar na ito ay walang kabuluhan, ni hindi niya kayang tiisin ang isang suntok mula kay Blaine Pitts." Sa hindi kalayuan, tumawa ng mapanukso ang alagad ni Chaim Tate. Bahagyang tumango si Chaim Tate at sinabing, "Well, sa kasalukuyang panahon, hindi mataas ang status ng mga martial artist. Sa harap ng kapital, wala sila. Ang kapangyarihan ng kapital ay higit na nahihigitan ng sinumang tinatawag na martial artist." Bukod kay Chaim Tate, nasaksihan din nina Burton Griffin at Dirk Buchanan ang eksena. "Ha? So ito ang iba't ibang master na si Schroeder ang tinutukoy?" Nanunuya si Dirk Buchanan. "Sa sobrang kahinaan, madudurog ko siya sa isang daliri lang." Sa pagharap sa mga buntong hininga ng karamihan, nanatiling tahimik si Bobby Aguilar. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at tila mas matindi ang ngiti sa kanyang mukha. Sa lakas ngayon ni Bobby Aguilar, walang kabuluhan ang suntok ni Blaine Pitts. Ang dahilan kung bakit pinalipad si Bobby Aguilar ay ang kanyang sarili. Si Bobby Aguilar ay maraming kaaway na nagtatago. Napakaraming tao ang gustong magpabagsak sa kanya. Kung masyadong maagang ibinunyag niya ang kanyang lakas, maaari siyang maging target. "Ginoo Aguilar, okay ka lang?" Nag-aalalang tanong ni Conrad Schroeder. Sinulyapan siya ni Bobby Aguilar at nakangiting sinabing, "Okay lang ako." Noon lang, magiliw na naglakad si Evelyn Norton. Makinis at maganda ang boses niya, mahina niyang tinanong si Bobby Aguilar, "Mr. Aguilar, okay ka lang?" Magalang na sumagot si Bobby Aguilar, "Miss Norton, ayos lang ako. Medyo mahina lang sa injury." Tumawa si Evelyn Norton sa likod ng kanyang kamay.
Bigla niyang itinaas ang kamay at inilagay sa dibdib ni Bobby Aguilar. Isang banayad na lakas ang nagsimulang dumaloy sa katawan ni Bobby Aguilar. Gayunpaman, naramdaman ang init na ito, ang ekspresyon ni Bobby Aguilar ay lubhang nagbago. Si Bobby Aguilar ay napakapamilyar sa sensasyong ito. Ang enerhiyang inilalabas ni Evelyn Norton ay eksaktong chi na umasa kay Bobby. Kaya parang hindi lang ako ang immortal na magsasaka sa mundo, sabi ni Bobby Aguilar, na kinusot ang kanyang mga mata. Oo naman, nakangiting sagot ni Evelyn Norton. Muli, nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar. Itong si Evelyn Norton. Nababasa ba niya talaga ang iniisip niya? Paano niya nagagawa iyon? Hindi mo kailangang mag-alala, Mr. Aguilar. Ito ay banal na kahulugan. To put it in mundane terms, it is mental power, paliwanag ni Evelyn Norton. Dahil dito, medyo hindi mapalagay si Bobby Aguilar. Kung iyon ang kaso, si Evelyn Norton ay madaling makakita sa kanya. Salamat, Miss Norton, sa pagpapagaling mo sa akin. Okay na ako ngayon. Sa pag-iisip nito, sinubukan ni Bobby Aguilar na ilayo ang sarili kay Evelyn Norton. Ngunit hindi nangyari ang mga bagay tulad ng inaasahan, si Evelyn Norton ay hindi lamang umalis, siya ay tumawa at sinabing, Mr. Aguilar, bakit hindi tayo sumulong ng magkasama, paano? Magkasama sa paglalakbay. Unti-unting nagdilim ang mukha ni Bobby Aguilar. Malamig niyang sulyap kay Evelyn, bakas sa kanyang mga mata ang pagbabantay. Ginoo. Aguilar ay hindi kailangang mag-alala. Sabi ni Evelyn na may malabong ngiti. Nararamdaman ko lang na si Mr. Aguilar ay hindi kasing simple nang nakikita niya. Bahagyang dagdag ni Evelyn. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, gawin mo lang ang gusto mo. Dahil napagdesisyonan na ni Evelyn na siya ay pambihira, walang silbi ang pakikipagtalo sa kanya. Humalaklak si Evelyn at pinipigilang magsalita pa. Mula sa malalim na kabundukan, paminsan-minsan ay umaalingaw-ngaw ang malalaking dagandong. Ito ay isang palatandaan na ang banal na gamot ay malapit nang magpakita. Ayon sa mga alingaw-ngaw, kapag ang banal na gamot ay lumitaw, ito ay nagiging sanhi ng paglitaw ng pangitain, at kahit naihiwalay ang sarili sa nakapaligid na mundo. Iniisip ko kung totoo o hindi. Seryosong sinabi ni Conrad Schroeder sa gilid. Bahagyang tumanggo si Evelyn, tama. Ang banal na gamot, pagkatapos ibabad ang araw at buwan sa loob ng 1,000 taon, ay nagkakaroon ng banal na kahulugan. Sa panahon ng paglitaw nito, sinusubukan nitong protektahan ang sarili. Ganyan ba talaga kabigat? Tanong ni Bobby Aguilar na medyo nagulat. Sumulyap si Evelyn kay Bobby, hindi mo ba narinig ang mga lumang kwento noong bata ka pa? Mr. Aguilar. Ang ligaw na Panax ginseng sa bundok ay makakatakas ng mag-isa. Sa katunayan, mayroong isang alamat, ngunit walang sinuman ang aktwal na nakakita nito. Idinagdag ni Conrad Schroeder. Napakamot ng ulo si Bobby Aguilar, tinatanggap na walang alam tungkol dito. Si Bobby Aguilar, isang ulila mula pagkabata, saan kaya niya narinig ang mga ganitong kwento? Sa oras na iyon, kailangan ni Mr. Aguilar na humanap ng paraan para masiguro ang sarili. Ayon sa aking obserbasyon, medyo marami ang tao dito na gustong pumatay sa iyo. Biglang babala ni Evelyn. Konti. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar. Inilibot niya ang paningin sa paligid, parang wala siyang masyadong kaaway, iilan lang. Kapag ang isang tao ay tumayo sa mas mataas na lugar, mas madaling makaakit ng puot, lalo na't natangay ka lang ni Blaine Pitts. Natural, may mga taong gustong tumapak sa iyo para umakyat. Paliwanag ni Evelyn. Mukhang naintindihan naman ni Bobby Aguilar. Kaya ganyan. Ngunit hindi siya nag-aalala, sa kabaligtaran, medyo inaabangan niya ito. Kapag nakapasok na sila sa liblib na lugar na ito, hindi tiyak kung sino ang papatayin. Lumipas ang oras, papalapit sa kung kailan lalabas ang banal na gamot. At sa langit at lupa, dumarami ang mga dagandong. Maraming tao ang nakatingin sa bakana ng malalim na bundok, naghahanda na pumasok. Walang exception si Bobby Aguilar, humakbang siya pasulong at tumayo malapit sa malalim na bundok. Bobby Aguilar, ang lakas ng loob mong sumama.
Ngumisi si Dirk Buchanan. Bahagyang tumugon si Bobby Aguilar, bakit hindi ako maglakas loob na sumama? Napapikit si Dirk Buchanan, isa ka sa pinakamatapang na tao na nakita ko. Diretso lang ang sinasabi ko sa iyo, sa sandaling tumuntong ka sa gubat na ito, personal kitang papatayin. Titingnan natin kung mayroon kang ganoong uri ng kakayahan. Mahinahong nagsalita si Bobby Aguilar. Tawa ng tawa si Dirk Buchanan, ang ganyang kapangahasan, galing sa isang inner lang. Lakas master. Ang pagpatay sa iyo ay magiging kasing dali ng pagtapak sa isang langgam. Ganoon ba? Well, babantayan ko ng mabuti. Malamig na ngiti ang isinagot ni Bobby Aguilar. Habang nagsasalita, inis-scan ni Bobby Aguilar ang kanyang paligid. Gaya ng inaasahan, nakita niya ang maraming pares ng mga mata sa anino, na sabik na nakatingin sa kanya. Papatayin ko kayong lahat sa ilang sandali. Malamig na naisip ni Bobby Aguilar sa sarili. Nang ang lahat ay tensed, out of the blue, ang hangin sa itaas ay umalangaw-ngaw na may dumadagandong na tunog. Ang dagandong na ito ay agad na nakakuha ng hindi mabilang na mga tingin. Isang helicopter ang tuloy-tuloy na lumapag sa harap ng lahat. Ang malakas na puwersa ng propeller ay nagdulot ng pagbagso ng hangin. Ang bagso ng hangin ay sumipa ng alikabok at bahagyang nakaharang sa view. Kung ikukumpara sa helicopter na ito, ang lahat ng mga mararangyang sasakyan sa eksena ay tila mapurol. Kabanata 243. Ang malaking panuuri na ito ay agad na gumuhit ng hindi mabilang na mga mata. Huminto ang lahat sa kanilang mga landas, lumingon upang tumingin. Maging si Bobby Aguilar ay walang pagbubukod. Isang binata ang lumabas sa helicopter. Pambihira ang anyo ng binata, may magandang kilos. Sa likuran niya, dalawang matanda ang sumunod. Kinaikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata, walang kamalay-malay na iniskan ang binata. Panginoon sa lakas ng inner. Hindi nito maiwasang mabigla si Bobby Aguilar. Isang inner strength master na nangangahas na mag-imbot nitong banal na gamot. Hindi ba siya natatakot mamatay dito? Hindi kaya siya, tulad ng kanyang sarili, ay hindi isang ordinaryong inner strength master. Melvin Blair, isang sangay ng pamilya Blair, biglang nagsalita si Evelyn Norton sa gilid. Pamilya ni Blair. Biglang nagkontrata ang mga mag-aaral ni Bobby Aguilar. Mabilis siyang lumingon kay Evelyn Norton sa kanyang tabi at nagtanong, ang pamilya ba ng Blair mula sa capital city? Medyo nagulat si Evelyn Norton at sinabing, Mr. Aguilar, alam mo ba ang tungkol sa pamilya Blair ng capital city? Bahagyang tumango si Bobby Aguilar, oo, may narinig ako. Ngumiti si Evelyn Norton at sinabing, sa katunayan, ito ang pamilya Blair ng capital city, ngunit ang pamilya Blair ay matatag na may mahigit 12 branch. Isa sa kanila si Melvin Blair. Nakita ko. Tumango si Bobby Aguilar. Miss Norton, paano si Dexter Blair? Patuloy na tanong ni Bobby Aguilar. Natigilan si Evelyn Norton at sinabing, Dexter Blair. Yan ang pinakamatandang young master ng Blair family. Ang kanyang katayuan ay tiyak na hindi maaaring pantayan ni Melvin Blair. Upang maging tumpak, si Dexter Blair ay magiging pinsan ni Melvin Blair. Hindi na nagsalita pa si Bobby Aguilar. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng isang miyembro ng pamilya Blair dito. Hindi nagtagal, pinangunahan ni Melvin Blair ang dalawang matatandang lalaki sa likuran niya. Bagamat sila rin ay mga inner strength master, ang mga ugali ng karamihan ay ganap na naiiba. Master Blair, hindi ko inaasahan na darating ka, sabi ni Dirk Buchanan, na may naunang hinaing kay Bobby Aguilar. Bigla niyang binago ang kanyang kilos, nambobola siya at sinabing, isang karangalan na makita si Master Blair. Sinulyapan siya ni Melvin Blair, nanunuya, kahit kayong mga mandirigma ay maaaring dumating, bakit ako hindi? Oo, hindi na naglakas loob na magsalita pa si Dirk Buchanan, tumango ng paulit-ulit. Tamad na nag-inat si Melvin Blair. Sinuri niya ang karamihan, nagsasalita ng walang pakialam, makinig kayong lahat, ako si Melvin Blair mula sa pamilya Blair. Ang mga matino, masunurin ibigay sa akin ang banal na gamot. Baka maalala pa ng pamilya Blair ang pabor na ito. Pagkasabi nito, huminto si Melvin Blair.
Siya ay nanunuya at pagkatapos ay sinabi, "Siyempre, ang mga hindi kumbinsido ay maaari ding subukang harapin ang pamilya Blair." Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang dalawang matatandang lalaki sa likod niya ay biglang sumabog na may malakas na aura. Isang nakakatakot na mapang-epong puwersa ang agad na lumusab. Grandmaster ng ikatlong ranggo. Dumating pala si Melvin Blair na handa. Bahagyang nagbago ang mukha ng lahat ng naruroon. Habang ang mga taong ito ay may hawak ng ilang teritoryo sa River North Region, kumpara sa pamilya Blair, sila ay wala. Pagkatapos ng lahat, sa modernong lipunan, ang kapangyarihan ng kapital ay higit pa kaysa sa mga martial artist. Namayani ang katahimikan sa eksena habang nakatingin ang lahat sa isa't isa. Sino nagsabi? Sa sandaling ito, isang binata ang biglang tumayo. Pinandilatan niya si Melvin Blair at sumigaw, "Ang banal na gamot ay regalo mula sa kalikasan, kung sino ang kumuha nito ay nagmamay-ari nito. Kahit na ikaw ay mula sa pamilya Blair, hindi ka maaaring kumilos ng napakadami na." Nang marinig ang mga salitang ito, nagulat ang lahat. Oh! Tumaas ang isang kilay ni Melvin Blair, bakas ang lamig sa kanyang mga mata. Sa sumunod na segundo, isa sa mga matatandang lalaki sa likod niya ang humakbang pasulong at ikinaway ang kanyang kamay. Boom! Ang kakilakilabot na inner strength ay agad na nagmula sa himpapawid, direktang durog sa binata. Mayroon bang sinuman na ng ahas na hindi sumang-ayon? Inilibot ni Melvin Blair ang kanyang tingin sa lahat sa isang mapanuksong tono. Natahimik ang mga tao, na ni isang bulong ay hindi narinig. Ito. Isang karangalan ang maglingkod sa ilalim ng Young Master Blair. Sumigaw si Dirk Buchanan. Sa pangunguna ni Dirk, sumunod din ang iba, dahil gusto ito ni Young Master Blair, kaya na lang natin tanggapin. Tumango si Melvin Blair bilang pagsang-ayon. Medyo nasiyahan siya sa ugali ng lahat. Siyempre, natural na may ilan na hindi nasisiyahan sa kanila. Halimbawa, ang apat na henyo mula sa River North Region. Ang banal na gamot ay may pambihirang kahalagahan at natural silang tumanggi na kusang loob na tanggapin ito. Ngunit hindi sila nang ahas na harapin ng diretsyo si Melvin Blair at tahimik lang silang nasusumpa sa kanilang mga puso. Itong si Melvin Blair, napakaswerte talaga niya, hindi napigilan ni Reginald Tucker ang paggiling ng kanyang mga ngipin. Wala na tayong magagawa. He's a member of the Blair family after all. Sabi din ni Blaine Pitts, napaawang ang mga labi sa displeasure. Nang makita ni Bobby Aguilar ang mga ugali ng karamihan, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na makaramdam ng paghamak. Ang grupo na kanina lang ay sumisigaw tungkol sa pagiging supremo ay naging lantang mga talong. Ang daming kalokohang martial artist, wala silang iba kundi mga oportunista, tahimik na bulong ni Bobby Aguilar sa sarili. Ginoo Aguilar, ngayon nandito na ang pamilya Blair, mukhang hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataon sa divine medicine na ito, marahil ay dapat. Tahimik na mungkahi ni Conrad Schroeder. Ngumisi si Bobby Aguilar, wala akong pakialam sa pamilya Blair, itong divine medicine, napagpasyahan ko na. Hindi napigilan ni Conrad Schroeder na mapabuntong hininga sa loob. Ang ignorante walang takot talaga. Sa inyong lahat sino si Bobby Aguilar? Sa sandaling ito ay biglang nagtanong si Melvin Blair sa kalmadong paraan. Nang marinig ito, lahat ng mga mata sa karamihan ay lumingon kay Bobby Aguilar. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar. Hindi niya inaasahan na sinadya siyang hanapin ni Melvin Blair na ito. Young Master Blair, siya iyon. Nagmamadaling ituro ni Dirk Buchanan si Bobby Aguilar. Sinulyapan ni Melvin Blair si Dirk, nasiyahan, sinabi niya, "Magaling ka, napakagandang aso." Sa pagharap sa gayong nakakahiyang pahayag, hindi nakaramdam ng pang-iinsulto si Dirk. Sa halip, tuwang-tuwang sinabi niya, "Salamat sa iyong papuri, Young Master Blair." Hindi pinansin ni Melvin Blair si Dirk at ibinaling ang tingin kay Bobby Aguilar, sinabing, "Ikaw, halika rito." Tumayo si Bobby Aguilar, medyo nakatingin lang kay Melvin Blair. Sinabi ni Young Master Blair na pumunta ka, bingi ka ba? Tumahol si Dirk Buchanan. Ngumisi si Bobby Aguilar, dahil lang sa sinabi niya sa akin na pumunta, ibig sabihin ay dapat ako.
Natigilan si Dirk Buchanan at mabilis na sumagot, siya si Young Master Blair. Isang karangalan para sa iyo na ipatawag kanya. Karangalan. Tumawa ng nakakaloko si Bobby Aguilar. Dirk, kung gusto mong maging asong walang gulugod, walang pumipigil sa iyo, pero ayoko, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Sa komentong ito, ang lahat ay naiwan sa kaguluhan. Hindi nila inaasahan na magpapakita si Bobby Aguilar ng ganoong kawalang galang sa pamilya Blair. Napakalakas ng loob mo, sabi ni Melvin Blair, nanliit ang kanyang mga mata. Sinulyapan siya ni Bobby Aguilar at sinagot ito ng, may kailangan ka ba? Nagsimulang maglakad si Melvin Blair papunta kay Bobby Aguilar, habang nagsasalita siya, nabalitaan ko na medyo malapit ang relasyon mo kay Miss Emily Taylor ng Taylor Pamilya. Miss Taylor mula sa Taylor family. Ang mga martial artist na naruroon ay biglang natauhan. Hindi katakataka na si Bobby Aguilar, na isa lamang inner strength master, ay nagawaran ng titulong King of Chozel. Kaya't sinuportahan siya ng pamilya Taylor. None of your goddamn business, bulalas ni Bobby Aguilar. Bahagyang dumidilim ang mukha ni Melvin Blair habang malamig na sinabi, alam mo ba ang pinsan kong si Dexter Blair, ay palaging hinahabol si Miss Taylor. Alam ko iyon, ngunit ano ang kinalaman nito sa akin? Bobby. Tumawa si Aguilar. Kabanata 244. Ang mga salita ni Bobby Aguilar ay natural na naging sanhi ng hindi mabilang na mga tao na namangha. Ang kanyang mga salita ay lalong nagpagalit kay Melvin Blair. Si Melvin Blair, na kinusot ang kanyang mga mata, ay tumingin kay Bobby Aguilar, at sinabing, mukhang madali mo akong iwan. Napangisi si Bobby Aguilar, seryoso ka. Wala akong pakialam kay Dexter Blair, ano ka ba kung ikukumpara? Huminga ng malamig ang lahat ng tao. Itong si Bobby Aguilar, siguradong masyadong mayabang. Huwag pansinin si Dexter Blair. Siya ang matikas na bihis na binata mula sa pinakamataas na aristokratikong pamilya sa capital city. Ha. Hindi napigilan ni Melvin Blair ang mapatawa. Bata, matagumpay mong napag-alitan ako. Isang hakbang pasulong si Melvin Blair. Sumabog na may malalim na aura ang dalawang matatandang lalaki sa kanyang tabi. Ang lumalakas na inner strength ay lumiligid patungo kay Bobby Aguilar na parang isang malakas na alon, at sa isang iglap, naramdaman ni Bobby Aguilar ang isang mapang-ipong pakiramdam na dahan-daang lumalapit sa kanya. Si Bobby Aguilar ay nanatiling hindi natinag, nakatayo roon na parang matayog na mataas na bundok. Boom! Nang malapit na silang kumilos, isang nakakatakot na aura ang sumabog sa malalalim na bundok na ito. Pagkatapos ay nakita nila na malapit sa malalalim na bundok na ito, dahan-daang nabubuo ang isang hadlang. Kinuha ng hadlang ang malalalim na kabundukan bilang sentro at kumalat sa lahat ng direksyon. Ito ay ang banal na gamot na lumilitaw. May sumigaw. Bilisan mo, kung hindi tayo pumasok ngayon, baka hindi na tayo makapasok. Nagsimulang maghiyawan ang maraming tao. Hindi na pinansin ni Melvin Blair si Bobby Aguilar, sinulyapan niya ng malamig na tingin si Bobby Aguilar at binalaan, anak, maghintay ka lang. Young Master Blair, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa kanya para sa iyo mamaya. Sabi ni Dirk Buchanan na may brown nose ang enthusiasm. Napangisi si Bobby Aguilar sa loob. Papatayin ko kayong lahat mamaya. Sa larangang ito, kahit ilang dose-dosenang tao ang handang tumulong kay Melvin Blair. Pagdating ng oras, maaaring harapin ni Bobby Aguilar ang dose-dosenang tao. Hindi nito maiwasang ipaalala kay Bobby Aguilar ang teknik na ginamit ni Adrian Bauer sa Earthfiend Valley. Ang pamamaraang iyon ay maaaring sumipsip ng inner strength ng iba upang mapahusay ang sariling lakas. Bagaman ito ay isang masamang pamamaraan, ito ay tiyak na may mga gamit. Kung alam ko lang, naisip ni Bobby Aguilar sa sarili. Dose-dosenang mga tao, ang benepisyo ay tiyak na lampas sa imahinasyon. Sumagi sa isip ni Bobby Aguilar ang kaisipang ito. Gayunpaman, sa susunod na segundo, isang alaala na pinangalanang Heaven Swallowing Skill ang lumitaw. Nagulat si Bobby Aguilar, at pagkatapos ay tuwang-tuwa. Talagang may ganoong pamamaraan sa pamana ng kanyang ama. Ang Heaven Swallowing Skill
na ito ay mas advanced kaysa sa teknik ni Adrian Bauer. Hindi lamang nito maa-absorb ang inner strength, kundi pati na rin ang dark energy, chi, walang hindi maabot nito. Talagang maalalahanin ang mana ng aking ama. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na dilaan ang kanyang mga labi, kahit saglit na nakaramdam ng pagkasabik. Lalamunan ko kayong lahat mamaya. Tuloy-tuloy ng inisyon ni Bobby Aguilar. Pagkatapos ay bumaling siya kay Conrad Schroeder at sinabing, "Tara na." Mukhang nag-aalala si Conrad Schroeder ngunit sinundan pa rin niya si Bobby Aguilar sa malalim na kabundukan. Sa sandaling pumasok silang dalawa, tumigas ang harang. Ang aura sa paligid ay direktang nakahiwalay, na ginagawang parang ibang mundo ang malalalim na kabundukan. Ginoo Aguilar, ang lakas talaga ng loob mo. Sa sandaling ito, lumakad si Reginald Tucker mula sa malayo. Bahagyang tumawa siya at sinabing, "Mapangahas na hamonin ang pamilya Blair, nakuha mo ang iyong titulo bilang hari ng Choiseul. Ito ba ang tinatawag mong tapang? Recklessness lang." Huffed si Blaine Pitt sa gilid. Ang isang inner strength master lang ang nangangahas na gumawa ng gulo, kung hindi yun katangahan, ano yun? Sumulyap si Bobby Aguilar sa kanya at nginisyon, ang pagkakaroon ng mababang kapangyarihan ay hindi nagpapahiwatig ng pagpapasakop. "Hey, marami na akong nakitang katulad mo," sambit ni Blaine Pitts. Pag-asa sa kaunting talento, sa tingin mo ay hindi ka magagapi. Isa lang ang katapusan mo, kamatayan na walang buong bangkay. Walang pakialam si Bobby Aguilar sa sinabi ni Blaine Pitts. Sinulyapan niya si Pitts at nginisyon, hindi pa tiyak kung sino ang magkakapira-piraso. "Sige, umalis na tayo dali." Sumenya si Reginald Tucker, tila natatakot sa anumang koneksyon kay Bobby Aguilar. Nang makaalis na sila, tumingin si Bobby Aguilar kay Evelyn Norton at ngumiti, "Miss Norton, nasaktan ko ang pamilya Blair, naging kaaway ng lahat. Hindi ka ba aalis?" "Ako? Bakit ako aalis?" Nakangiting sagot ni Evelyn Norton. "Hindi ka ba natatakot na masangkot sa gulo?" Nagtaas ng kilay si Bobby Aguilar. Bahagyang tumawa si Evelyn Norton, "Pareho tayong umakyat mula sa ibaba, dapat tayong magtulungan. At saka, ang nakasakit sa pamilya Blair ay ikaw, hindi ako." Nagkibit balikat si Bobby at sinabing, "As you wish." Sinundan ng lahat ang landas ng Chi, patungo sa direksyon ng Divine Medicine. Maliwanag, ang Divine Medicine ay matatagpuan sa gitna ng malalalim na kabundukan. Nakapagtataka, kahit habang naglalakbay sila, hindi sila nalalayo ng sobra kay Melvin Blair. Matapos ang kalahating oras na paglalakbay, papalapit na sila sa Divine Medicine. Maya-maya lang, tumigil si Melvin Blair. Kasabay nito, tumigil ang lahat. Pinaikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata, nagulat nang makita na sina Dirk Buchanan at Burton Griffin ay nakadikit sa tagiliran ni Melvin Blair na parang sumusunod na mga alipors. Pagkatapos, bumagsak ang tingin ni Melvin Blair kay Bobby Aguilar. Naglakad siya palapit kay Bobby, malamig na nagsalita, "Binibigyan kita ng pagkakataon ngayon, lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin, ay pangako mong hindi na muling makikita si Miss Taylor, at baka iligtas ko ang iyong buhay." Ang mga salita ni Blair ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. "Young Master Blair, ano ang dapat pag-usapan sa basurang ito? Patayin na lang natin siya dito." Pinagsalikop ni Dirk ang kanyang mga kamay, ang kanyang katawan ay umaagos sa sobrang chi. Hindi siya pinansin ni Melvin Blair, tinuro ang lupa at sinabing, "Lumuhad ka, ang iyong huling pagkakataon." Tumaas ang isang kilay ni Bobby Aguilar, nanunuya, "Lahat kayo ng tinatawag na mga aristokrata at big shots ay tila gustong-gustong magpaluhod sa iba. Ano, nakakatuwa ba ang pagluhod ng iba sa iyo?" Tanong ni Bobby Aguilar. Tawa ng tawa si Melvin Blair at sinabing, "Ang mga tulad mo na nakatira sa ibaba ay dapat tumingin sa akin. Hindi ba nararapat na lumuhad ka?" Umiling si Bobby Aguilar, nanunuya, "Melvin Blair, masyado mong iniisip ang sarili mo. Marahil sa iba, ikaw ay isang matataas at malayong young master. Pero sa paningin ko, isa kang basura na umaasa sa impluwensya ng pamilya para mangapi ng iba. Halos 30 taong gulang, ngunit isa lamang inner strength master.
Kahit na may ganitong masaganang mapagkukunan, ikaw ay mahina. Ano ang silbi ng banal na gamot kung ito ay mapupunta sa iyong mga kamay? Sa napakaraming mapagkukunan, kung ginamit sa isang aso, malamang na mas malakas ito kaysa sa iyo. Ang kanyang mga salita ay umalis sa mukha ni Melvin Blair na hindi kapani-paniwalang pangit. Tulad ng sinabi ni Bobby Aguilar, ang talento ni Melvin ay palaging pinapuna. Kahit na ang kanyang pamilya ay gumastos ng maraming pera sa kanya, siya ay natigil sa antas ng Inner Strength Master, hindi na makagawa ng anumang karagdagang pag-unlad. Ito ang dahilan kung bakit siya naghanap ng banal na gamot, nangangati ng pagkakataong baguhin ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Ang mga salita ni Bobby Aguilar ay malinaw na nakaantig ng damdamin. Ikaw, nililigawan mo si kamatayan. Melvin Blair said through gritted teeth. Young Master Blair, huwag kang magalit. Papatayin ko siya para sa iyo. Sabik na voluntaryo ni Dirk. Itong Bobby Aguilar ay isa lamang Inner Strength Master. Ang pagpatay sa kanya ay kasing dali ng pumatay ng langgam. Kabanata 245. Basura. Sinong tinatawag mong basura? Galit na pinandilatan ni Melvin Blair si Dirk Buchanan, mabato ang mukha. Dahil doon, biglang nagbago ang ekspresyon ni Dirk Buchanan. Si Melvin Blair ay isang Inner Strength Master. Nakalimutan na niya ang katotohanang iyon. With that realization, Dirk Buchanan hastily corrected himself, Mr. Blair, paano may hahambing sa iyo si Bobby Aguilar? Kahit na pareho kayong Inner Strength Masters, miyembro ka ng Blair family. Ang iyong lakas ay talagang mas mataas kaysa kay Bobby Aguilar. Itong si Bobby Aguilar, isa lang siyang uod na nakatira sa gutter. Ang paghahambing sa kanya sa iyo ay isang insulto para sa iyo. Tiyak na may kakayahan si Dirk Buchanan para sa sycophancy. Parang medyo lamambot ang mukha ni Melvin Blair. Huwag kang mag-alala, young master. Haharapin ko ang batang ito, kumpiyansa na sabi ni Dirk Buchanan habang hinahampas ang kanyang dibdib. Nagdala siya ng napakalaking murderous aura. Walang alinlangan, gusto niyang gumawa ng magandang impresyon sa harap ni Melvin Blair at pabor sa kanya. Si Bobby Aguilar ay nanatiling hindi nabigla. Malamig ang tingin niya kay Dirk Buchanan, halatang handang gumanti. Maghintay. Noon lang, matikas na humakbang si Evelyn Norton na nakangiti. Una niyang nilapitan si Melvin Blair at magalang na sinabi, pagbati sa iyo, young Master Blair. Pagtingin kay Evelyn Norton, nanlaki ang mga mata ni Melvin Blair. Kagandahan. Ganap na kagandahan. Ang aura na nagmumula kay Evelyn Norton ay ganap na iba sa mga mura at mapang-akit na babae na nakasama niya noon. Hindi mapaglabanan. Napalunok si Melvin Blair, walang kahihiyang gumagala ang mga mata sa katawan ni Evelyn Norton. Kung hindi dahil sa dami ng tao sa paligid nila, malamang sinugod na siya ni Melvin Blair. Miss Norton, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Tanong ni Dirk Buchanan. Hindi pinansin ni Evelyn Norton si Dirk Buchanan at ngumiti kay Melvin Blair, young Master Blair, Bobby Aguilar is an Inner Strength Master. Ikaw din. Bukod dito, ang suporta ng pamilya Blair ay hindi isang bagay na maaaring pantayan ng isang tulad ni Bobby Aguilar. Bilang young master ng pamilya Blair, natural na higit na nahihigitan ng iyong cultivation skills ang kay Bobby Aguilar. Bakit kailangan mo ng katulong para kumilos para sa iyo? Nagdilim ang mukha ni Dirk Buchanan nang tawagin siyang lingkod. Hinaplos ang kanyang baba, tumawa si Melvin Blair, may punto si Miss Norton. Young Master, ang dalawang matatandang lalaki na nakatayo sa kanyang tabi ay sumugod, na tila nag-aalala. Ngunit si Melvin Blair, na nagnanais na mapabilib si Evelyn Norton, ay nagwagayway ng kanyang kamay at walang pakialam na sinabi, bilang isang Blair, inaangkin kung hindi ako natalo sa mga ka-level ko. At iyon ay hindi isang pagmamalabas. Ang pagpatay sa Bobby Aguilar na ito ay hindi hihigit sa isang pitik ng aking palso. May kumpiyansa na pahayag ni Melvin Blair. Isang hindi sinasadyang ngiti ang sumili sa mukha ni Bobby Aguilar. So itong si Melvin Blair ang nagplano na siya mismo ang humarap sa kanya. Ang isang Inner Strength Master lang ay hindi na magkakaroon ng oras para gumanti sa harap ni Bobby Aguilar.
Naintriga ang mga nanunood sa paligid at tuwang-tuwa silang tumingin. Ang lakas ni Aguilar ay hindi kapansin-pansin, hindi siya maaaring maging katapat ni Melvin Blair, Blaine Pitt snorted dismissively. Gayunpaman, si Reginald Tucker ay nanatiling tahimik, kalmadong pinapanood ang eksenang naganap. Anak, tulad ng iminungkahi ni Miss Norton, ako na ang bahala sa iyo. Malamig na sabi ni Melvin Blair. Napataas ang isang kilay ni Bobby Aguilar, sigurado ka. Ikaw lang, isang inner strength. Master. Oo, ako lang. Sumisigaw si Melvin Blair, nakakuyom ang kamao niya at sinuntok si Bobby Aguilar. Sa ibabaw ng mga kamao ni Melvin Blair, dalawang spike ng inner strength ang namuo, na parabang sinadya nilang tumusok sa dibdib ni Bobby Aguilar. Gayunpaman, si Bobby Aguilar ay nakatayong hindi kumikibo, isang ngiti ang nakapinta sa kanyang mukha. Ang kanyang ngisi ay nagsilbi lamang na lalong ikinagalit ni Melvin Blair. Ikaw ay naghahanap ng iyong sariling kamatayan. Umungol na naman si Melvin Blair, biglang natakpan ng makakapal na spike ang buong kamao niya. Bang! Ang mga spike na ito ay walang awang tumama sa dibdib ni Bobby Aguilar. At si Bobby Aguilar, nakatayo lang siya doon, hindi nababagabag. Bitik. Isang snap na tunog. Nabasag at nalaglag ang mga spike sa kamao ni Melvin Blair. Sa kabilang banda, nakatayo doon si Bobby Aguilar na naka-cross arm sa likod niya, ganap na hindi nasaktan. Mukhang hindi rin ganoon ang matikas na pananamit na binata ng pamilya Blair, pang-iinis ni Bobby Aguilar. Medyo hindi komportable si Melvin Blair. Ibinaba niya ang tingin sa kanyang kamao, mahinang bamulong, paano ito posible? Bilang inner strength masters, hindi niya ako matatalo. Master Blair, may kakaibang pangangatawan ng batang iyon, layuan mo siya. Mabilis na nagpayo si Dirk Buchanan. Whoosh! Umihip ang simoy ng hangin, at nagsimulang lumitaw ang masamang tingin sa mukha ni Melvin Blair. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang mga kamay sa hangin, at ang mga puno sa paligid niya ay umindayog sa kanyang paggalaw. Ang chi mula sa lahat sa paligid ay talagang nakikipagkumpetensya kay Melvin Blair. Karapat-dapat sa mga diskarte ng pamilya Blair, talagang higit sa karaniwan ang mga ito. Si Bobby Aguilar ay humanga sa kanyang puso. Ang pagmamanipula ng natural na chi ay tiyak na hindi isang bagay na maaaring gawin ng isang ordinaryong martial artist. Namuo ang chi sa mga palad ni Melvin Blair, kasabay ng kanyang malakas na dagandong, itinaas niya ang dalawang kamay sa kanyang ulo. Pagkatapos ay nakita niya ang kanyang mga kamay na nagtipon sa isang disk. Ang disk ay patuloy na lumalawak hanggang sa ito ay naging kasing laki ng isang malaking gulong. Anak, ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang kahulugan ng malalim na pinagmulan ng pamilya Blair. Umuungol sa galit si Melvin Blair. Boom! Itinulak ni Melvin Blair ang gulong pasulong, isang napakalaking pagdagsa ng espiritual na kapangyarihan ay dumiretso sa ulo ni Bobby Aguilar. Nanatiling kalmado si Bobby Aguilar, na walang balak na gumanti. Si Melvin Blair ay nagpakawala ng isang masayang pagngisi, ito ay gumagana, ikaw ay tiyak na mapapahamak, bata. Rumble. Ang malaking disk na ito ay walang awan na nabasag sa katawan ni Bobby Aguilar. Ang banggaan ay agad na nagdulot ng alikabok at nabunot pa ang mga puno. Tunay na mula sa pamilyang Blair, sa kabila ng pagiging isang side branch, ang kanilang mga mapagkukunan ay higit pa sa kung ano ang maaari nating isipin. Isang pabulong na pahayag ang lumabas mula sa isang manunood. Ang lakas na ipinakita ni Melvin Blair ay higit pa sa isang inner strength master. Kahit na ang isang grandmaster ay kailangang magbigay ng nararapat na paggalang. Nagpadala ito ng isang alon ng kawalan ng pag-asa sa pamamagitan ng pagtitipon ng mga martial artist. Ang puwang ay hindi maaaring sarado sa isang henerasyon. Ang alikabok ay nagsimulang dahan-daang kumalat, lahat ng mga mata ay nakatuon kay Bobby Aguilar. Iyan lang ba? Isang mapanuksong boses ang nagmula sa alikabok. Nagbago ang mukha ng lahat sa isang iglap. Nakita si Bobby Aguilar na nakatayo sa kanyang pwesto, hindi natitinag. Ang pag-ataking galaw ni Melvin Blair ay ganap na walang silbi. Paano ito posible? Namutla ang mukha ni Melvin Blair. Si Bobby Aguilar ay lumitaw na hindi nasaktan.
Isa ba talaga siyang inner strength master? Paano naging kakaiba ang katawan ng batang ito? Kahit ako ay hindi ko kayang manatiling ganap na hindi nasaktan. Si Bobby Aguilar kaya na ito ay nagsasanay sa paglilinang ng katawan. Ang mga tao ay nagbubulong-bulungan, na may gulat sa kanilang mga mukha. May hindi tama. Sa hindi kalayuan, nagsalubong ang kilay ni Blaine Pitts. Hindi niya nakayanan kahit isa sa mga suntok ko ngayon paano? Parang ibang tao na siya. Napakurap-kurap si Reginald Tucker, sinasadya ba niyang itago ang kanyang lakas? Sa di kalayuan, medyo awkward ang itsura ni Melvin Blair. Dalawang magkasunod na galaw ang masaktan si Bobby Aguilar. Isa itong kahihiyan sa pamilya Blair. Nang malapit nang sumuko si Dexter Blair, biglang tumawa si Evelyn Norton, "Master Blair, itigil mo na ang pagtatago ng iyong tunay as, gusto nating lahat na makita kung ano talaga ang binubuo ng pamilya Blair." Sa pamamagitan nito, si Melvin Blair ay natigil. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Kung ganoon nga, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang aking tunay na kapangyarihan." Pagkatapos sabihin iyon, wala nang pagpipilian si Melvin Blair kundi ang sumulong, nakakuyom ang kamao, naglunsad ng isa pang strike kay Bobby Aguilar. Para sa suntok na ito, ginamit niya ang halos lahat ng kanyang panloob na lakas, na naglalayong takutin si Bobby Aguilar. Gayunpaman, nang malapit nang tumama ang kanyang kamao kay Bobby Aguilar, iniabot ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay at hinawakan ang kamao ni Melvin Blair. "Di ba turn ko na ngayon?" Ngumisi si Bobby Aguilar, ipinakita ang kanyang mga ngipin sa malamig na ngiti. Kabanata 246. Isang mapanganib na aura ang nagsimulang tumagos sa lugar. Nakaramdam ng matinding takot si Melvin Blair sa kanyang puso. Sinubukan niyang magpumiglas, ngunit parang pinipigilan ang kanyang lakas panloob. Naunawaan ni Melvin Blair na ito ay isang ilusyon na dulot ng malaking agwat sa lakas. "Ikaw, bitawan mo ako." Galit na sigaw ni Melvin Blair. Ngumisi si Bobby Aguilar, "Ano, natatakot ka ba? Bakit naman ako matatakot sa'yo?" Galit na umungol si Melvin Blair. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamao at buong lakas niyang inindayog si Bobby Aguilar. Gayunpaman, hindi pa man lang nakipag-ugnayan ang kanyang kamao kay Bobby Aguilar ng isang sampal ang damapo sa kanyang mukha. Hindi malakas ang sampal, pero sobrang nakakainsulto. Ang prestihiyosong young master ng pamilya Blair ay sinampal sa mukha ng publiko. "Ikaw, humihingi ka ng kamatayan." Si Melvin Blair ay umungal at sumugod kay Bobby Aguilar na parang baliw na toro. Nanatiling kalmado si Bobby Aguilar, at sa bahagyang pag-shuffle ng kanyang mga paa, isang pagdagsa ng espiritual na kapangyarihan ang lumabas mula sa kanya. Boom! Sa ilalim ng napakalaking puwersang ito, pinalipad ang katawan ni Melvin Blair bago pa man niya maabot si Bobby Aguilar. Nabasag ang kanyang katawan na may mga bali, at ang kanyang ibabang binti ay pumihit pabalik sa isang kakaibang anggulo. Ang kanyang bibig ay may kalat din ng sariwang dugo, na medyo nakakaawa. Ang karamihan ay natigilan sa katahimikan, matumal ang panga. Wala bang paraan para lumaban si Melvin Blair bago si Bobby Aguilar? Hindi ba't sinabi sa atin na ang mga mapagkukunan ng mga pangunahing pamilya ay malakas? Paanong si Melvin Blair ay matatalo ng husto? Si Bobby Aguilar kaya ay nagtatago ng kanyang tunay na lakas. Ang mga tao ay buzzed sa diskusyon, kahit na walang dared magsalita ng masyadong malakas. "Wala kang kapareha para sa akin." Tumingin si Bobby Aguilar kay Melvin Blair na may malamig na mga mata, isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa puntong ito, si Melvin Blair ay walang pakialam sa pagpapanatili ng mukha. Nanlilisik kay Bobby Aguilar, tumawa siya ng hysterically, "Hahaha. Ano ngayon? Kahit na mas malakas ka, mamamatay ka ngayon. Sa isang utos lang mula sa akin, lahat ng tao dito ay sasalakayin ka." Mahinang sabi ni Melvin Blair. Pinaikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata. Katutubo niyang iniskan ang karamihan. Hindi bababa sa kalahati ng mga tao doon ay handang maglingkod kay Melvin Blair.
Dahil sa kapangyarihan ng pera at mga koneksyon, naging handa silang kumilos na parang ahas at lapdog. Hindi ka kailanman tinatrato ni Melvin Blair na parang tao. Masaya ba kayong lahat sa pagiging aso? Halos nakapikit ang mga mata ni Bobby Aguilar habang malamig na nagtanong. Tama na sa kalokohan. Bobby Aguilar, hindi mo kami kukulamin. Nagmura si Dirk Buchanan. Ngayon, buburahin ka namin, ang bastard, para kay Young Master Blair. Inilagay ni Dirk Buchanan ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, na nagpanggap bilang isang master. Nanatiling katahimikan si Bobby Aguilar habang pinagmamasdan niya ang kanyang paligid, malamig na nagtanong, ganito rin ba ang iniisip ninyong lahat? Tama iyan. Si Burton Griffin ang unang humakbang. Ngumisi siya, Bobby Aguilar, you're nothing more than a lucky insect. Gusto mo ring dumapo sa sanga at maging phoenix. Dapat kang mamatay dito ngayon. Ang sitwasyong ito ay likas na nagdulot ng kaba. Medyo hindi komportable si Conrad Schroeder. Mayroong hindi bababa sa 10 Grandmaster dito, kabilang ang mga Grandmaster ng 3rd rank. Kahit ipagsapalaran nila ang kanilang buhay, hindi nila sila kayang talunin. Ginoo Aguilar, bumantong hininga si Conrad Schroeder, tila gustong magbigay ng payo. Walang wave sa mukha ni Bobby Aguilar. Tiningnan niya ang mga tao ng may malamig na mga mata at sinabing malamig, hindi ako naniniwalang lahat ng tao dito ay handang maglingkod kay Melvin Blair. Ha 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 ha. Humagalpak ng tawa si Melvin Blair. Bobby Aguilar, ang muwang mo talaga. Sa ilalim ng impluwensya ng pamilya Blair, sino ang hindi maglalakas loob na sumunod? Halika, kung sino ang handang tumulong sa akin, tumayo ka sa tabi ko. Sigaw ni Melvin Blair. Nagsimulang magkagulo ang mga tao. Ang unang tumayo sa tabi ni Melvin Blair ay sina Dirk Buchanan at Burton Griffin. Reginald, dapat ba tayong pumili ng panig? Tahimik na tanong ni Blaine Pitts. Umiling si Reginald at walang pakialam na sumagot, huwag magmadali, hintayin natin na maging matatag ang sitwasyon. Tumango si Blaine Pitts bilang pagsang-ayon, hindi na nagsalita pa. Guro, ano ang dapat nating gawin? Bulong ng isang katabi ni Chaim Tate. Umiling si Chaim Tate, tila hindi sabik na pumanig. Hindi nagtagal, nahati ang mga tao sa dalawang grupo. Sa halos 100 tao, hindi bababa sa 70 hanggang 80 ang nakatayo sa tabi ni Melvin Blair. Ang mga natitirang tao ay tila ayaw makisali sa gulo na ito. Malamang nasa panganib ngayon si Brother Aguilar. Umiling si Evelyn Norton. I'm sorry hindi kita makakasama. Aalis na ako ngayon. Tahimik na sabi ni Evelyn Norton. Tumango si Bobby Aguilar. Ang kanyang relasyon kay Evelyn Norton ay isang pagkakataong makaharap. Walang dahilan para ipagsapalaran niya ang kanyang buhay para sa kanya. Bobby Aguilar, may sasabihin ka pa ba? Ngumisi si Dirk Buchanan. Napakaraming tao dito, sapat na para lunurin ka sa laway. Mas mabuting lumuhad ka at humingi ng tawad kay Young Master Blair ngayon, baka maligtas niya ang walang kwentang buhay mo. Si Dirk Buchanan ay patuloy na sumisigaw, tila umaasa na samantalahin ang pagkakataong ito upang ihanay ang kanyang sarili sa pamilya Blair. Sinulyapan siya ni Bobby Aguilar at nginisyan, isa kang aso ng pamilya Blair. Anong karapatan mong gumawa ng ganyang racket dito? Ikaw. Nagalit si Dirk Buchanan, ngunit walang sagot. Paano naman ako? Tanong ni Melvin Blair na may magaang ngiti. Ang sinabi ni Dirk Buchanan ay kumakatawan sa aking mga pananaw. Umiling pa rin si Bobby Aguilar, sangay ka lang ng pamilya Blair, nakikita mo ba talaga ang sarili mo bilang lehitimong binata ng pamilya Blair na may eleganteng pananamit? Sa tansya ko, kahit sa mga pagtitipon ng pamilya Blair, wala kang karapatang umupo sa hapag. Ang katayuan mo sa Blair family ay hindi gaanong naiiba sa isang utusan. Ang mga salita ni Bobby Aguilar ay muling nagpaputi ng mukha ni Melvin Blair. Tulad ng itinuro ni Bobby Aguilar, si Melvin Blair ay talagang walang katayuan sa pamilya Blair. Kung ikukumpara sa mga karapat-dapat na anak na lalaki tulad ni Dexter Blair, siya ay mas mababa sa wala. Bobby Aguilar, paulit-ulit mo akong ginagalit. Kailangan kitang patayin ngayon. Nagngangalit si Melvin Blair at dumura. Ginoo.
Blair, mag-utos ka, at papatayin ko siya gamit ang sarili kong mga kamay. Dirk. Sigaw ni Buchanan. Tama, Mr. Blair, mag-utos ka na lang, at susugurin natin siya. Sumulyap si Bobby Aguilar sa mga tao at mahinang sinabi, itatanong ko sa huling pagkakataon, gusto talaga ninyong salakayin ako, oo. Tama na sa kalokohan. Ang isa ay ang young master ng pamilya Blair, at ang isa ay walang kwentang tao. Ito ay isang madaling desisyon. Malamig na bumantong hininga si Dirk Buchanan. Tumanggo rin ang mga tao bilang pagsang-ayon, ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng matinding hangarin sa pagpatay. Unti-unting nagbabago ang aura sa paligid ni Bobby Aguilar. Pinagmasdan niya ang mga tao at mahinang sinabi, sige, papatayin ko kayong lahat. Kabanata 247. Dahil sa pagkagulat sa mga sinabi ni Bobby Aguilar, natahimik ang lahat. Patayin ang lahat. Paano ito posible? Pagkatapos ng lahat, mayroong 10 Grandmaster ang naruroon. At hindi mabilang na mga Masters. Isang inner strength master lang ang nang-ahas na magsalita ng mayabang. Bobby Aguilar, mukhang naging mapagmataas ka, ngini siya ni Dirk Buchanan. Kinaaliw lang niya ang sarili niya. Marahil ito ay dahil nakakuha siya ng kumpiyansa kamakailan. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Melvin Blair. Tumawa siya ng malawak na ngiti at sinabing, kung papatayin kita, baka gantimpalaan pa ako ni Dexter Blair. Bobby Aguilar, oh Bobby Aguilar, nagulat ka sa akin. Sayang hindi ka magkakaroon ng pagkakataon, sagot ni Bobby Aguilar na may malamig na ngiti. Hindi na nag-aksaya pa ng mga salita, umatras ng isang hakbang si Melvin at malamig na nagutos, lahat, patayin ang Bobby Aguilar na ito. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, nagsimulang sumiklab ang mamamatay tao na espiritu sa paligid ng lahat. Ang enerhiya ay sumabog sa bawat direksyon, at ang pagkakaroon ng higit sa 10 Grandmaster ay nagdulot ng paglipad ng buhangin at mga bato sa lahat ng dako at ang mga puno ay nabunot. Maraming mababangas na hayop ang nadurog sa madugong ambon sa ilalim ng kanilang mapang-apong kapangyarihan. At ang mga mahihinang individual ay nagsimulang umubo ng dugo ng walang tigil. Maging sina Reginald Tucker at Conrad Schroeder ay nakaramdam ng matinding pressure waves sa kanila. May problema si Bobby Aguilar. Sayang naman, naiiling na sabi ni Evelyn Norton sa panghihinayang. Namumula ang mukha ni Conrad Schroeder. Siya ay orihinal na nagplano sa paggamit Bobby Aguilar upang tulungan ang Schroeder family pumailanglang sa bagong taas, ngunit ngayon sila ay nahaharap sa isang nakamamatay na sitwasyon. Ginoo Aguilar, handa akong tumayo kasama mo. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, humakbang pasulong si Conrad Schroeder. Ang kanyang Grandmaster aura ay sumabog sa isang iglap, lumalaban sa mga panlabas na panggigipit. Conrad, hindi mo talaga alam kung kailan ka hihinto, malamig na sabi ni Dirk Buchanan. Well, baka patayin ka muna namin, kumikinang sa malamig na liwanag ang mga mata ni Burton Griffin na para bang sasampalin siya. Burton Griffin, walang utang na loob na soang palad, huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo. Umungol si Conrad at humakbang pasulong. Bilang dating numero 1 tao sa Choiseul, hindi dapat maliitin ang kanyang lakas. Ramdam ang sigla ni Conrad, bahagyang nagbago ang mukha ni Burton. Itong si Conrad. Mukhang medyo umunlad ang kanyang kapangyarihan, sabi ni Burton, medyo seryoso ang kanyang tono. Pinaikit ni Dirk ang kanyang mga mata. Tila minamaliit nila ang lakas ni Conrad. Sabay na tayo. Patayin siya. Malamig na sabi ni Dirk. Tumanggo si Burton at magkatabi ang dalawa. Halika, ano ang dapat kong katakutin? Ang galit na sigaw ni Conrad ay nagdulot ng malakas na alon ng enerhiya. Ang numero 1 tao ni Choiseul, tunay na nabubuhay sa kanyang reputasyon. Gayunpaman, nang malapit na silang mag-strike, lumapit si Bobby Aguilar para pigilan si Conrad. Umalis ka, walang pakialam na sabi ni Bobby. Nag-alinlangan si Conrad, pagkatapos ay sabik na bumulalas, Mr. Aguilar, ikaw. Papatayin ko sila na parang manok at aso. Malamig na sabi ni Bobby. Mayabang. Iyon ang iniisip ng lahat.
Ang kanyang pagsuwe ay lumampas sa kanilang pinakamaligaw na inaasahan. Ginoo Aguilar. Wala ng mga salita, putol ni Bobby kay Conrad. Dahil hinahanap mo ang kamatayan, huwag mo kaming sisihin sa pagiging walang awa. Malamig na deklara ni Dirk. Ako ay medyo curious na makita kung ano ang napaka-espesyal tungkol sa iyong tinatawag na iba't ibang uri ng guro, sabi ni Burton Griffin ng masama. Hindi pa man nalalabas ang mga salita sa bibig niya, si Dirk na ang unang hamampas. Sa bahagyang panginginig ng kanyang paa, bumaril ang kanyang katawan sa hangin. Sa sumunod na segundo, marahas na hinampas ni Dirk si Bobby Aguilar mula sa himpapawid. Nanatiling kalmado si Bobby, inangat lang ang ulo para malamig na tumingin kay Dirk. Munting basura, mamatay ka. Umungol si Dirk, ang kanyang nakakatakot na hanging kamao ay naging sanhi ng paglubog ng lupa sa ilalim ng mga paa ni Bobby ng ilang pulgada. Nakakatakot na puwersa. Ito ba ang kapangyarihan ng Grandmaster? Ito ay talagang hindi maihahambing sa kapangyarihan ng isang inner strength master. Ang mga tao ay namangha. Isang ordinaryong suntok lang ang may ganoong kapangyarihan. Gaano kakilabot ang lakas ng isang Grandmaster? Boom! Hindi nagtagal, naabot ng kamay na bakal ni Dirk Buchanan ang katawan ni Bobby Aguilar. Halika, tingnan ko kung gaano kahusay ang isang second-ranked Grandmaster. Si Bobby Aguilar ay nanatiling hindi natinag, itinaas ang kanyang kamao sa hangin at direktang hinarap ang pag-atake. Klang! Halos pumutok ang eardrums ng napakalaking tunog. Bumaon ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Bobby Aguilar sa sobrang lakas. Isang matangkad, isang maikli, isang mataas, isang mababa. Ang eksena ay tila nagyelo sa oras. Hindi naganap ang inaabangang eksena ng pagkawatak-watek ni Bobby Aguilar. Ito ay isang pagkapatas lamang sa himpapawid. Paano ito posible? Ang mukha ni Dirk Buchanan ay lubhang nagbago, at ang kanyang puso ay napuno ng pangamba. Pakiramdam niya ay gawa sa bakal ang kamao ni Bobby Aguilar, napakatigas. Paanong matigas ang laman niya? Napagtanto ni Dirk Buchanan na may mali at gusto niyang dumistansya. Pero hindi siya binigyan ni Bobby Aguilar ng pagkakataon. Ang paglapit sa akin ay ang pinakamalaking pagkakamali ng iyong buhay. Napangiti si Bobby Aguilar, na nagpakita ng nakakapang-asar na ngiti. Namula ang mukha ni Dirk Buchanan sa takot. Habang sinusubukan niyang tumakas, mabilis na isinara ni Bobby Aguilar ang puwang, hinawakan ang braso ni Dirk Buchanan. Pagkatapos, mahigpit na hinawakan ni Bobby Aguilar, dinurog ang mga buto ni Dirk Buchanan. Napasigaw si Dirk Buchanan sa matinding paghihirap. Klang! Walang awa si Bobby Aguilar, tumama ang palad niya sa mukha ni Dirk Buchanan. Hindi nakatakas si Dirk Buchanan at napilitang itaas ang kamay para harangin. Gayunpaman, paano magiging kapantay ni Dirk Buchanan ang katawan ni Bobby Aguilar pagkatapos ng mahigit 500 na mga sesyon ng pagpino? Sa sandaling dumampi ang palad ni Dirk Buchanan sa kamay ni Aguilar ni Bobby, agad na nadurog ang kanyang mga buto at naging pulbos. Nang walang suporta ng mga buto, ang mga braso ni Dirk Buchanan ay nakabiti na parang bukol ng bulok na laman, hindi makagalaw. Natahimik ang eksena. Ang tanging paminsan-minsang tunog ay may lumulunok ng laway. Walang makapag-aakalang ganito kalakas ang katawan ni Bobby Aguilar. Ang katawan ng isang Grandmaster ay hindi man lang makalaban dito. Paano ito posible? May tahimik na ungol. Itong si Bobby Aguilar, nabali talaga ang mga braso ni Dirk Buchanan. Sa di kalayuan, sobrang namutla ang mukha ni Blaine Pitts. Siguro ngayon lang naitago ng brat na ito ang kanyang tunay na lakas. Nakaramdam ng pagkabalisa si Blaine Pitts. Gayunpaman, umiling si Reginald Tucker. Anong ibig mong sabihin? Nagsalubong ang kilay ni Blaine Pitts. Umismid si Reginald Tucker, ang Bobby Aguilar na ito ay may malakas na katawan. Walang ibang dapat banggitin. Mabilis na tumingin si Blaine Pitts kay Bobby Aguilar. Sa katunayan, si Bobby Aguilar ay isa lamang inner strength master. Ang kakayahan niyang basagin ang mga braso ni Dirk Buchanan ay dahil lamang sa isang abnormal na tigas na katawan. Sa hindi kalayuan, ang mukha ni Dirk Buchanan ay sobrang pangit,
kahit na nag-iwan ng emosyonal na peklat. Dahil sobrang tigas ng katawan ni Bobby Aguilar. Huwag lang siyang makalapit. Wala siyang kakaiba maliban sa kanyang katawang laman. Sa sandaling ito, mahinahong sabi ng isang attendant sa tabi ni Dexter Blair. Kabanata 248. Nang marinig ito, napaalalahanan din si Dirk Buchanan. Sa katunayan, ang pisikal na kakayahan ni Bobby Aguilar ay lumampas sa kanyang imahinasyon. Hindi banggitin na siya ay isang pangalawang gradong Grandmaster, kahit na isang ikatlong gradong Grandmaster ay dumating, ito ay magiging pareho pa rin. Paano naging malakas ang katawan ng batang ito? Sa dilim, medyo pangit ang mukha ni Chaim Tate. Sino ang nakakaalam? Hindi naman masyadong pinag-isipan ng apprentice. Siguro expert siya sa body refining. Umiling si Chaim Tate at Bam-ulong, gaano man kalakas, imposibleng maging ganito kalakas. Dapat mong malaman na si Bobby Aguilar ay isa lamang inner strength master. Nang marinig ang sinabi ni Chaim Tate, tila may nahulaan ang apprentice. Guro, ibig mo bang sabihin? Ang 9 transformation peel. Ang mukha ng apprentice ay nagbago ng husto. Hindi nagsalita si Chaim Tate, ngunit halata ang kanyang intensyon. Malamang na si Bobby Aguilar ay uminom ng 9 transformation peel at natapos ang unang 3 pagbabago. Kaya pala ang tigas ng katawan niya. Kung ganito talaga, ang tanga ko talaga. Hindi naiwasang mapaisip ni Chaim Tate sa sarili. Sa isiping ito, bigla siyang napatingin kay David Wright sa tabi niya. Hindi ka ba nagkaroon ng sama ng loob kay Bobby Aguilar? Sumulyap si Chaim Tate kay David Wright at sinabing. Matapos makita ang lakas ni Bobby Aguilar, hindi nang ahas si David Wright na kumilos. Gusto niyang tumakbo pero hindi niya magawa. Ngunit dahil nangako siya kay Chaim Tate, napanganga na lang si David Wright at sinabing, sa napakaraming master sa eksena, hindi na natin kailangang kumilos. Malamig na sumangot si Chaim Tate, labis na hindi nasisiyahan kay David Wright. Dahil nakinig ako sa iyong kalokohan kaya na-miss ko si Bobby Aguilar, ang eksperto. Malamig na sabi ni Chaim Tate. Ibinuka ni David Wright ang kanyang bibig, hindi makapagsalita. Ngunit hindi bale, kahit na nakipagsanib puwersa tayo kay Bobby Aguilar, halos hindi natin matatakasan ang sakuna na ito ngayon. Sa pag-iisip nito, bahagyang gumaan ang kalooban ni Chaim Tate. Sa hindi kalayuan, malamig ang mukha ni Dirk Buchanan. Hindi siya nang ahas na lapitan si Bobby Aguilar at makatayo lang siya ng daan-daang metro ang layo. Nakita ko sa mga galaw mo, Bobby Aguilar, mamatay ka na. Dirk Buchanan ang kanyang mga ngipin at sinabi. Ngumisi si Bobby Aguilar, sigurado ka bang nakita mo na sila? Sapat na usapan. Si Dirk Buchanan ay umungal, ang kanyang katawan ay puno ng chi-jin, at ang kanyang bibig ay talagang nagliliwanag na may mga maliliit na spot ng ilaw. Ang mga light spot na ito ay ang pinakadalisay na lakas ng panloob, at ang kapangyarihang taglay nito ay hindi bababa sa isang bomba. Namuo ang mga light spot sa bibig ni Dirk Buchanan, at agad na napuno ng nakakatakot na aura ang field. Karapat-dapat sa isang pangalawang gradong Grandmaster, kahit na ang paggamit ng kanyang bibig ay maaaring magkaroon ng ganoong kapangyarihan. May hindi napigil ang mapasigaw sa di kalayuan. Whoosh! Si Dirk Buchanan ay pilit na nag-spray pasulong mula sa kanyang bibig, at, sa isang iglap, hindi mabilang na mga light spot ang sumugod diretso kay Bobby Aguilar. Ang nakakakilabot na aura ay nagpakilig sa mga tao. Ang mga tao sa paligid ni Bobby Aguilar ay nagmamadaling umatras, sa takot na sila ay maapektuhan. Si Bobby Aguilar naman, nakatayo pa rin siya doon, malamig na nakatingin kay Dirk Buchanan. Ano ang ginagawa ni Bobby Aguilar? May ilang nakasimangot sa pagkalito. Siya. Gusto niyang gamitin ang kanyang katawan para lumaban. May nakaisip sa intensyon ni Bobby Aguilar. Ginagamit ang kanyang katawan para labanan ang pag-atake ng isang Grandmaster. Baliw lang yan. Bang! 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 Ang mga light spot na ito, tulad ng mga patak ng ulan, ay makapal na tumama kay Bobby Aguilar. Gayunpaman, nagulat ang lahat, ang mga light spot ay nabasag kaagad nang mahawakan nila si Bobby Aguilar. Pagkatapos sila ay naging isang simoy, na wala nang walang bakas.
Sa katawan ni Bobby Aguilar, kaunti na lang ang natitira na puting batik. Hindi man lang ito malakas para masira ang balat. Paano ito posible? Huminga ng malalim ang lahat sa malamig na hangin. Kahit na ang isang grandmaster na nagpapadalisay sa katawan ay maaaring hindi makamit ang antas na ito. Ang lakas ng katawan. Sa hindi kalayuan, umikot ang magagandang mata ni Evelyn Norton, at puno ng pagtataka ang malalaking mata nito. Para naman kay Blaine Pitts, Reginald Tucker at sa iba pa, mas natulala sila. Ginoo. Si Aguilar ay makapangyarihan. Excited na sigaw ni Conrad Schroeder. Paano ito posible? Napakapangit ng mukha ni Dirk Buchanan, at ang kanyang puso ay napuno ng tumataas na takot. Gayunpaman, bilang isang grandmaster, hindi siya kailanman susuko ng ganoon kadali. Habang ginagawa niya ang kanyang pangalawang pag-atake, si Bobby Aguilar ay sumulong. Hindi mo kailangang bayaran ang bahay ko. Isaalang-alang ito bilang pera para sa iyong mga tabletang libing. Ang boses ni Bobby Aguilar ay parang nagmula sa impyerno, na naging sanhi ng labis na pagkatakot ni Dirk Buchanan. Huwag mo siyang hayaang makalapit. May sumigaw. Nang marinig ito, mabilis na nag-react si Dirk Buchanan. Agad siyang napaatras kasabay ng hangin sa ilalim ng kanyang mga paa, nagmamadaling umatras. Ngumisi si Bobby Aguilar. Ano, gusto mong tumakbo? Sa tingin mo makakatakas ka? Tinadyakan ni Bobby Aguilar ang kanyang paa at, sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay bumaril pasulong na parang bala, hinahabol si Dirk Buchanan. Tila nabaliw na si Dirk, galit na tumakas sa ere. Habang si Bobby ay nanatiling mainit sa kanyang takong. Nang mapanood ang habulan na ito, lahat ay napapikit sa hindi makapaniwala. Totoo ba ito? Isang Grandmaster sa ikalawang baitang, tinutugis at inaatake ng isang Inner Strength Master. Sinalo ko na nanaginip ako, walang nang ahas na maniwala na totoo ito. Sa himpapawid, patuloy na tumakas si Dirk. Ngunit ang bilis ni Bobby ay napakabilis. Kung nagpatuloy sila sa ganito, mapahamak si Dirk. Dahil si Bobby ay panay ang tiwala sa pisikal na lakas, si Dirk naman ay sa inner strength. Sa sandaling gumuho ang lakas panloob, tiyak na sasaluhin siya ni Bobby. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito. Napasigaw si Dirk sa kaloob-looban sa desperasyon. Ang kanyang mga mata ay likas na tumingin sa ibaba. Sa kasamaang palad, walang sinuman ang nagplanong pumasok. Ang mga bastos na ito. Labis na naiinip si Dirk sa kanyang puso. Habang siya ay patuloy na tumakas, ginamit niya ang kanyang bibig para mang-alap ng lakas ng panloob. Halos takpan ng nakakatakot na lakas ng inner ang buong ulo niya. Maliwanag, handa si Dirk na ipagsapalaran ang kanyang buhay. Pumunta ka sa impyerno. Noon lang, na may biglang dagandong, pilit na ibinuga ni Dirk ang enerhiya patungo. Bobby. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, naging kulay atay ang mukha ni Dirk. Sumunod si Bobby, gamit ang isang hakbang para isara ang puwang, at agad na tinakto ng malajade niyang palad ang bibig ni Dirk. Ganyan kalakas na pamamaraan. Baka mag-enjoy ka din. Isang malamig na ngiti ang ginawa ni Bobby. Pinuno ng walang katapusang takot ang puso ni Dirk. Nanlaki ang mga mata niya, gustong magpumiglas pero hindi makawala. Hindi, huwag. Umuungol ang puso ni Dirk sa desperasyon. Ngunit huli na ang lahat. Sumabog ang napakalaking liwanag ng mahawakan ang palad ni Bobby. Mabuti, pasabugan natin si Bobby Aguilar. Nagngangalit si Melvin Blair habang nagsasalita. Sabay tayong mamatay. Sama-samang mamatay. Napaungol si Melvin Blair sa kabaliwan. Boom! Sa langit, parang may sumabog na bomba. Ang liwanag ay sumugod patungo sa langit, dahilan para hindi maimulat ng mga tao ang kanilang mga mata. Namatay ba si Bobby Aguilar? May nag-aalalang sumigaw sa gitna ng liwanag. Hindi ko alam. Ginoo. Aguilar, si Conrad Schroeder lang ang mukhang nag-aalala. Pinilit pa niyang idilat ang mga mata, nakatingin sa langit. Napuno ng kapayapaan ang hangin. Pero nabahira ng pula ang katawan ni Bobby. Ha! Ano ito? May nagpunas ng bibig. Banal na tae, ito ay laman ng tao. Pagkatapos, hindi mabilang na mga tao sa ibaba ang nagsimulang magsuka sa sobrang galit.
Nabugbog si Dirk sa mga dagwang tipak. Bagamat nagtamo si Bobby ng ilang mga pinsala, hindi sila malala. Paano magiging napakalakas ng Bobby Aguilar na ito? Si Melvin Blair ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Bilang Inner Strength Masters, nagkaroon ng mundo ng pagkakaiba sa pagitan nilang dalawa. Damn it! Si Bobby, na umaaligid sa himpapawid, biglang may naalala. Tinapik niya ang kanyang noo, nakalimutan ang kanyang heaven swallowing skill. Damn it, sayang naman. Nakaramdam ng kirot sa sakit si Bobby. Si Dirk ay isang pangalawang gradong Grandmaster. Kung nilunok niya siguro may benefits. Magsama-samang pag-atake, patayin siya. Sa sandaling ito, sumigaw si Melvin Blair. Bobby Aguilar, kahit malakas ang pangangatawan mo, inner ka pa rin. Lakas Master. Kaya mo bang harapin ang napakaraming tao? Malamig na sabi ni Melvin Blair. Tama iyan. Sa kahangahangang katawan lang, imposibleng matalo kami. Nakisabay naman sa pagsigaw ang iba. Naningkit ang mga mata ni Bobby, nakakurba ang mga labi sa malamig na ngiti habang sinasabing, inner. Lakas Master. Sigurado ka ba? Kabanata 249. Ang mga salita ni Bobby Aguilar ay nagpagulo sa lahat. Hindi ba't sa Inner Strength Masters ang aura na ipinakita niya? Tinatago kaya niya ang tunay niyang lakas? Tumigil ka sa pagkukunwari, Bobby Aguilar. Sa tingin mo kaya mo kaming lokohin? Malamig na sabi ng isang tao. Tandaan, kahit gaano ka kalakas, isa ka lang Inner Strength Master, at limitado ang iyong lakas. Ang pag-abot sa limitasyon sa pamamagitan ng paglampas sa mga kaharian ay ang iyong limitasyon. Hinahamon ang napakarami sa atin. Isa lang ang paraan, kamatayan. Sa pagharap sa pangungutya ng lahat, hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang tumawa ng malakas. Ha. Parang nakakabaliw ang tawa niya. Napakaranggal na mahuli ng napakaraming tao, sabi ni Bobby Aguilar na walang pakialam sa mga tao. Lahat kayo sabay-sabay lumapit sa akin. Ano ang dapat kong katakutan, Bobby Aguilar? Sumabog siya. Tapos, nakita nila ang aura ni Bobby Aguilar na biglang umakyat sa isang iglap. Ang kanyang lakas ay tumalon mula sa Inner Strength Master Realm diretso sa Grandmaster Realm. Ang napakatinding momentum ay nagpagulong pa sa paligid. Ang nakakatakot na pressure ay nagpasindik sa lahat sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Talagang itinatago ni Bobby Aguilar ang kanyang lakas, bulong ng isang tao mula sa kadiliman. Ang mga taong tulad ni Blaine Pitts at Reginald Tucker ay lalong nagkunot ng kanilang mga kilay. So si Bobby Aguilar ay talagang isang Grandmaster. Tulad ng lahat ay hindi mapalagay, Melvin Blair sneered, so what if he's a Grandmaster? Sa tingin mo kaya mong labanan ng napakarami sa amin ng mag-isa? Pinandilata ni Bobby Aguilar si Melvin Blair at Munition, oh, really? Paano kung? Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, muling tumaas ang lakas ni Bobby Aguilar. Mula sa Grandmaster Realm, diretso siyang tumungo sa Great Grandmaster Realm. Great Grandmaster First Rank, Great Grandmaster Second Rank, Great Grandmaster Third Rank. Si Bobby Aguilar ay talagang direktang humakbang mula sa isang Inner Strength Master patungo sa Grandmaster ng Third Rank Realm. Ang lumalakas na espiritual na kapangyarihan ay pumaligid sa katawan ni Bobby Aguilar. Di mabilang na mga damo at puno sa masukal na kagubatan ang direktang nabunot. Lumilipad ang buhangin at bato sa pinangyarihan, parang katapusan ng mundo. Ito ang lakas ng isang Grandmaster ng Third Rank. Ginoo. Nakapasok na si Aguilar sa kaharian ng Grandmaster ng Third Rank. Bulalas ni Conrad Schroeder na may halong gulat at tuwa. Hindi katakataka na si Bobby Aguilar ay sobrang kumpiyansa. Sa kaharian ng isang Grandmaster ng ikatlong ranggo, maaari nga niyang hamakin ang lahat. Masama ito. Ang mga puso ng karamihan ay pinalayas ng isang anino. Noong si Bobby Aguilar ay nasa Master Realm, maaari na niyang duminahin si Dirk Buchanan. Ngayong nakapasok na siya sa kaharian ng Grandmaster ng ikatlong ranggo, gaano katikot ang kanyang kapangyarihan. Young Master, ingat ka, mabilis na binantayan ng attendant ni Melvin Blair si Melvin Blair sa likod niya. Melvin Blair clenched his teeth,
galit na galit. Hindi niya inaasahan na si Bobby Aguilar ay talagang isang Grandmaster of the Third Rango. Sa kalagitnaan ng hangin, malamig na sinuri ni Bobby Aguilar ang grupong ito ng mga tao. Sabi ko sa inyo, papatayin ko kayong lahat, sumili ang ngiti sa gilid ng bibig ni Bobby Aguilar. Sa ibaba, lahat ay nagpipigil ng hininga sa katahimikan, hindi nangangahas na magsalita. Naramdaman ang lumalakas na kapangyarihan kay Bobby Aguilar, nagsimula silang magsisi ng kaunti. Ito ay walang iba kundi ang bluffang, mahinang ungol ni Burton Griffin. Kung ganoon, mauna ka na, malamig na sabi ni Melvin Blair. Agad na nagbago ang mukha ni Burton Griffin, at awkward niyang sinabi, Mr. Blair, ako. Dapat sabay tayo. Kung hindi ka pumunta, papatayin kita ngayon. Galit na sigaw ni Melvin Blair. Nang lumabas ang mga salita, malamig na tinitigan ng dalawang katulong ni Melvin Blair si Burton Griffin. Ang puso ni Burton Griffin ay napuno ng panghihinayang. Knowing this, bakit kailangan niyang magpanggap na mayabang sa una? Gawin mo. Galit na sigaw ni Melvin Blair. Nag-aalangan, walang pagpipilian si Burton Griffin kundi ang palakasin ang sarili at humakbang pasulong. Bobby Aguilar, pareho tayong Great Grandmasters. Huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Whoosh! Bago pa matapos magsalita si Burton Griffin, nawala sa ere ang figure ni Bobby Aguilar at lumitaw sa harapan niya. Matinding sakit ang tanging naramdaman ni Burton Griffin. Naramdaman niya ang mga alon ng init sa kanyang dibdib, na para bang may umaagos palabas. Pagbaba ng ulo, nakita niyang tumagos na ang kamao ni Bobby Aguilar sa kanyang laman. Paano? Paano ito posible? Namutla ang mukha ni Burton Griffin, matamang nakatitig sa sarili niyang tiyan. Wala man lang siyang oras mag-react bago siya pinatay ng ganito. Napatulala ang lahat sa paligid. Masyadong mabilis ang bilis na ito, tama ba? Damn it, nalinlang tayo, bulong ng isang tao. Sa pag-aakalang si Bobby Aguilar ay nakulong sa kabundukan, ngayon lang nila napagtanto na sila pala ang talagang nakulong. Isang Grandmaster, ngunit ito lang ang mayroon. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Mabilis na humihina ang hininga ni Burton Griffin. Malinaw na malapit nang matapos ang kanyang buhay. Kung hahayaan kitang mamatay ng ganito, naliligaw ako. Ngumisi si Bobby Aguilar. Kasanayan sa paglunok ng langit. Kasabay ng galit na dagandong ni Bobby Aguilar, ang enerhiya sa loob ng katawan ni Burton Griffin ay dumaloy sa palad ni Bobby. Ang masakit na pagbubutas na ito ay halos himatayan si Burton Griffin. Sa loob ng kalahating segundo, ang dantiyan ni Burton Griffin ay nanlambot. Ang kanyang kamatayan ay kakilakilabot, na may nakaumbok na mga eyeballs at isang tuyong katawan, na ginagawa siyang walang pagkakaiba sa isang mummy. Ang mga ekspresyon ng bawat isa ay nagbago ng husto, at hindi nila maiwasang umatras. Anong uri ng pamamaraan ang maaaring talagang sumipsip ng lakas ng panloob ng ibang tao? Napakasarap sa pakiramdam. Nakaramdam si Bobby Aguilar ng hindi kapani-paniwalang pampalamig sa kanyang katawan, at sa mga mata ng iba, nagmukha siyang demonyo. Kaagad pagkatapos, malamig na tumingin si Bobby Aguilar sa iba. Ikaw na. Ngumisi si Bobby Aguilar. Ang taong ito ay nagsasagawa ng masamang sining. May sumigaw. Ang ganitong uri ng masamang sining ay hindi dapat hayaang umiral sa mundong ito. Lahat, tayo na. Patayin siya. Evil art. Maging ang mga nanatiling neutral ngayon ay may mahirap na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Papatayin kaya sila ni Bobby Aguilar sa pagdaan. Pagkatapos ng lahat, ang bawat taong nagsasagawa ng masamang sining ay mabisyo at walang awa. Habang sila ay nag-aalangan, kumilos ang grupo ni Melvin Blair. Lahat, sabay tayo. Patayin siya. Boom! Sa isang iglap, ang eksena ay sumabog na may nakakatakot na enerhiya. Ang enerhiyang ito ay nagpayanig pa sa malayong kabundukan, na nagdulot ng hindi mabilang na mga bato na bumagsak. Sama-samang umatake. 12 ng mga figure ang sumugod kay Bobby Aguilar sa isang iglap. Ngumisi si Bobby Aguilar, nagpakawala ng galit na galit habang ang kanyang lumalakas na espiritual na kapangyarihan ay parang gumuho.
Sa tingin mo lahat kaya mo akong patayin? Halika, hindi ako natatakot. Ikinaway ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay, at ang napakalakas na espiritual na kapangyarihan ay bumagsak sa karamihan. Boom! Isa itong napakalaking banggaan, na may hindi mabilang na pagsabog na umaalingaw sa hangin. Ang halo ng iba't ibang sinag sa hangin ay lumikha ng magulong eksena. Young Master, umatras kaagad. Ang isa sa mga katulong ni Melvin Blair ay mabilis na nag-spell, sinusubukang protektahan siya. Pero kahit ganon, apektado pa rin si Melvin Blair sa impact. Ang kanyang mukha ay namutla, at siya ay umubo ng isang subo ng sariwang dugo. Sa sandaling ito, ang isang tao sa kalagitnaan ng hangin ay hindi na makatagal at pinalipad palabas. Pagkaraan, maraming tao ang nag-urong na galit, ang kanilang mga bibig ay naglalabas ng sariwang dugo. Napatulala at hindi nakapagsalita ang lahat. Sa isang hampas lang ng palad, naitaboy na niya ang pinagsamang pag-atake ng 10 Grandmaster. Anong klaseng lakas ito? Sa loob ng parehong kaharian, paano magiging napakalawak ng agwat sa pagitan ng dalawang panig? Kabanata 250. Hindi mabilang na mga Grandmaster ang pinalipad sa pamamagitan ng nag-iisang hampas ng palad ni Bobby Aguilar, tulad ng mga saranggola na may naputol na mga kwerdas, na bumabagsak sa lahat ng direksyon. Para naman kay Bobby Aguilar, nakatayo siya doon na may malamig na ekspresyon, ang kanyang katawan ay nababalot ng matinding aura na nakamamatay. Walang nang ahas na magsalita, at ang mga nanatiling neutral ngayon ay tinalikuran din ang ideya ng pagkilos. Sa napakalaking agwat sa lakas, sadyang walang pagkakataong manalo. Ang maraming Grandmaster at Great Grandmaster ay may maputlang mukha, na may bahagyang bahid ng panghihinayang. Kung alam nila ng mas maaga, hindi nila na-provoke si Bobby Aguilar. Ngayon sila ay nakulong sa pamamagitan ng harang, at kahit na gusto nilang tumakas, walang paraan. Sila ay tunay na nakasakay sa isang tigre at nahihirapang bumaba. Sabay nating patayin siya. Desperado na sigaw ni Melvin Blair. Gayunpaman, walang nakinig sa kanyang mga utos sa pagkakataong ito. Ginoo Aguilar, handa kaming isuko ang pakikibaka para sa banal na gamot. Maaari mo bang bigyan kami ng landas upang mabuhay? May biglang nagsalita. Sumulyap si Bobby Aguilar sa kanya at nginisyan, nang sinubukan mo akong salakayin, dapat naisip mo ang mga kahihinatnan. Sinabi kong papatayin ko kayong lahat, kaya hindi ako magtitipid kahit isa. Bobby Aguilar, huwag kang masyadong lumayo. May galit na umuungal. Masyadong malayo. Hindi mapigilan ni Bobby Aguilar na medyo nakakatuwa. Nang inatake mo ako para lumuhad at dilaan ang boto ni Melvin Blair, naisip mo ba kung napakalayo nito? Ano, ngayong nahaharap ka na sa kamatayan, bigla mong nalaman kung ano ang napakalayo. Naiwang tulala ang lahat. Nagdesisyon na si Bobby Aguilar na patayin tayong lahat. Walang kwenta ang pagmamakaawa sa kanya. Maaari rin tayong magsanib puwersa at subukang patayin siya ng magkasama. May nagmungkahi. Ngunit ang kanyang lakas ay lampas sa imahinasyon. Kahit magsanib puwersa, baka hindi niya kami kapareha. Kung hindi tayo manalo, maaari tayong magtagal hanggang sa mawala ang hadlang na nakapalibot sa Divine Medicine. Pagkatapos ay maaari na tayong umalis at maghanap ng isa pang pagkakataon upang kitilin ang kanyang buhay. Ang panukalang ito ay tila nanalo sa pag-aproba ng karamihan sa mga tao. Gayunpaman, kung may isip nila ito, paanong hindi si Bobby Aguilar? Nang walang sinabi pa, humakbang si Bobby Aguilar palapit sa kanila. Dahil sa matinding pressure ay namutla ang mukha ng lahat, at patuloy silang umatras. Bitek. Mabilis, inabot ni Bobby Aguilar at hinawakan ang ulo ng isang tao. Pagkatapos, hinigup sila ng Heaven Swallowing Skill. 1, 2, at sa isang kisap mata, 3 sa 10 Great Grandmasters ang patay. Kung magpapatuloy ito, mamamatay tayong lahat dito. Ang mga tao ay natakot at labis na nabalisa. Maya-maya lang ay may isang matandang lalaki ang humakbang. Ang lalaking ito ay mukhang isang immortal sa kanyang immortal na hitsura, ngunit mayroong isang matalim na gilid sa kanyang mga mata. Nang hindi pinapansin ng iba.
Tumingin siya kay Bobby Aguilar at sinabing kasama isang nakakuyom na kamao, kabataang kaibigan na si Bobby, bakit kailangan mong gumawa ng ganoong pagpatay? Bakit hindi bigyan ako, E.J. Williams, ng ilang mukha at tumigil dito? Paano naman? E.J. Williams. Nang marinig ang pangalang ito, biglang nagbago ang mga mukha ng lahat, na sinundan ng sobrang saya. Nandito rin talaga si Master Williams. Si Master Williams ay isang kilalang tao sa River North Region. Minsan na raw niyang nilipol ang hindi mabilang na pamilya sa River North Region ng mag-isa. Kung naruroon si Master Williams, maaari nating mailigtas ang ating mga buhay. Master Williams, mangyaring patayin siya. Hindi sila pinansin ni E.J. Williams, puno ng tawa ang mga mata habang pinagmamasdan si Bobby Aguilar, na parang naghihintay ng sagot ni Bobby. Magsasalita pa lang si Bobby Aguilar, nagmamadaling tumakbo si Conrad Schroeder. Bumulong siya sa tenga ni Bobby, Mr. Aguilar, hindi mo dapat pukawin si E.J. Williams. Ilang dekada na ang nakalipas, siya ay itinuturing na isang pambihirang talento sa kanyang panahon, at ngayon ang kanyang lakas ay hindi maarok. Higit sa lahat, ang kanyang amo ay ang sikat na Adonis Williams. Nang marinig ang mga salita ni Conrad Schroeder, walang pakialam na sinabi ni Bobby Aguilar, nakuha ko na, maaari ka nang bumalik. Tumango si Conrad Schroeder, at sinabing may kaunting pag-aalala, Mr. Aguilar, tandaan mo ang sinabi ko. Hindi mo dapat i-provoke si E.J. Williams. Hindi siya pinansin ni Bobby Aguilar at tumangala kay E.J. Williams sa hindi kalayuan. Sabi ni E.J. Williams na may mahinang ngiti, Mr. Aguilar, hanggat handa kang tumigil dito, may utang na loob ako sa iyo. Master Williams, bakit mo siya kakausapin? May utang na loob sa kanya. Ano ang binibilang niya? Bilasan mo at kumilos, patayin ang batang ito. Hindi pinansin ni E.J. Williams, naghihintay lang ng tugon ni Bobby Aguilar. Tinitigan ni Bobby Aguilar si E.J. Williams na may malamig na ngiti at nagtanong, tanungin kita, paano mo ikikumpara sa pamilya Blair? Natigilan si E.J. Williams, halatang hindi inaasahan na itatanong ni Bobby Aguilar ang ganoong tanong. Matapos magnilay-nilay sandali, sinabi ni E.J. Williams, Mr. Nagbibiro si Aguilar. Ang pamilya Blair ay isang nangungunang pamilya sa capital city, at natural, hindi ko may kukumpara ang aking sarili sa kanila. Hindi man lang ako nagbibigay ng mukha sa pamilya Blair, bakit kita bibigyan ng mukha? Kakamove mo lang, di ba? Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Ang tugon ni Bobby Aguilar ay ikinagulat ng lahat. Sobrang pagmamalabos niya sa sarili niya. Hindi niya alam kung ano ang makakabuti sa kanya. Maawain si Master Williams sa pagbibigay sa iyo ng pagkakataon, at hindi mo man lang alam kung paano ito pahalagahan. Sa hindi kalayuan, naramdaman ni Conrad Schroeder ang pananakit ng ulo. Damn it, pinayuhan ko siya ng wala. Huminga ng malalim si E.J. Williams at nakangiting sinabi, Mr. Aguilar, nakuha mo na ang sapat na kalamangan, at lahat ay handang magbigay sa iyo ng banal na gamot, kaya bakit maging agresibo? Magpakita ng awa kung kaya mo. Agresibo. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang tawa. Kung isa lang akong ordinaryong martial artist, tatayo ka ba at kakausapin ako? Papatayin mo na sana ako sa isang sampal noon pa. Ngayon alam mo na hindi kita kalaban, kaya gusto mong makipag-usap ng kapayapaan. E.J. Williams, nagpapanggap ka bang mabuting tao ngayon? Noong tinangka nila akong patayin kanina, bakit hindi mo sinabi ang mga salitang ito? Lalong nabalisa si Bobby Aguilar habang nagsasalita, pinandilatan si E.J. Williams at sinisigawan, tigilan mo na ang pakikipag-usap sa akin sa kalokohang ito. Batas lang yan ng gubat. Mamamatay ang sinumang gustong pigilan ako ngayon. Unti-unting nanlamig ang mukha ni E.J. Williams. Sabi niya na may banta. So, desidido ka bang lumaban hanggang kamatayan? Ayoko nang maulit ang sarili ko sa pangalawang pagkakataon. Kung gusto mong lumipat, sige. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Mabuti. Ngumisi si E.J. Williams. Bobby Aguilar, huwag mong isipin na hindi ka matatalo. Palaging may mga taong mas mahusay kaysa sa iyo, at palaging may mas mataas na langit.
Tumalikod si EZ Williams at sumigaw sa mga tao, "Lahat, pahiram sa akin ng inyong lakas panloob para mapatay ko ang batang ito." Nang matapos siyang magsalita, dahan-daang gumalaw ang mga kamay ni EZ Williams sa ere, at may lumitaw na Tai Chi diagram sa kanyang harapan. Sa sandaling lumitaw ang Tai Chi diagram, nagsimulang tumaas ng husto ang aura ni EZ Williams. "Pakihiram sa akin pansamantala ang iyong inner strength," sigaw ni EZ Williams. Sa sigaw na iyon, ang inner strength ng mahigit 10 grandmaster sa field ay bumuhos sa katawan ni EZ Williams na parang bukal. Ito ang nangungunang diskarte ng pamilya Williams, ang Tai Chi Seal. Kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Conrad Schroeder. Maaaring gamitin ng Tai Chi Seal ang kapangyarihan ng iba at ilabas ang langit. Ang galing sa paglunok. Maging ang mukha ni Evelyn Norton ay medyo pangit. Noon, maraming grandmaster ang pinatay ni EZ Williams sa pamamaraang ito. Sa kanila, may ilan na ang lakas ay mas mataas kaysa kay EZ Williams. Sa sandaling nabuo ang Tai Chi Seal, napuno ng mapang-api na kapaligiran ng hangin. Maraming tao sa eksena ang hindi nakatiis at lumuhad ng may putok. Anong klaseng kalokohan ang Tai Chi Seal? Panoorin mong basagin ko ito ng isang suntok. Umungol si Bobby Aguilar, ang kanyang katawan ay kumikinang sa gintong liwanag.